DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes ay ngayon, ika-14 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, easterlies sa Cheerline magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Philippine National Police nagpapatupad ngayon ng gun ban sa National Capital Region para sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Alampasok sa buong Pasay at Maynila. Investigasyon ng Senado sa Pogo tatapusin na. Bagong Pilipino Servisyo Fair nagbigay ng ayuda sa mga magagawa sa creative industry. Double style sa war on drugs ginamit ng Duterte administration sa buong bansa. Reward system ipinatupad din ayon kay dating PCSO General Manager Royina Garma. Senator Bongo at Senator Bato itinanggi ang drug war reward system, umalma sa ikinanta ni Espinosa sa Quad Committee. Dalawang driving school sinuspindi naman ng LTO dahil sa panloloko. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang ating mga DZRH News FM sa Visayas at Mindanao. Sa detalye ng mga balita, ang Cheerline at easterlies ang siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Ang Cheerline ay nabubuo kapag malamig at mainit ang hangin. Nagbabangga ng mga ito habang ang easterlies naman ay hangin na nagmumula sa Pacific Ocean at nagbibigay ng warm air. Ayon sa Pag-asa, ang nasabing mga weather system ang magdadala ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorm sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Sinabi pa ng Pag-asa ng easterlies ay magdadala din ng isolated rain showers at thunderstorms sa Bicol Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Samantala, asahan din ang cloudy weather na may isolated rain showers sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan, lalo na sa dakong hapon o gabi dahil naman sa localized thunderstorms. Kaya pinapayo pa rin ho ng Pag-asa, magdala tayo ng pananggalang laban sa ulan. Umarangkada na kahapon ang 5 araw na gun ban na ipinatutupad ng National Capital Regional Police Office sa buong Metro Manila. Ito'y bilang pagtiyak sa seguridad ng isasagawang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Gaganapin ito mula October 14 ngayong araw nito hanggang 18 sa PICC dito sa Pasay City. Tanging mga pulis, sundalo at miyembro ng iba pang law enforcement agency na tumutupad sa kanilang tungkulin at naka-uniforme ang papayagang magdala ng baril sa labas ng kanilang mga tahanan. Base sa advisory ng NCRPO, suspendido lahat ang permit to carry firearms outside of residence sa buong Metro Manila simula pa alas 12 ng hating gabi kahapon, October 13, hanggang alas 12 ng hating gabi sa October 18. Tiniyak naman ni Senator Risa Intiveros na tatapusin na ng Senado ang investigasyon kaugnay ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ayon kay Intiveros, desidido silang huli na ang isasagawang pagdinig dahil mabubuo na ito kasama ang ulat ng Al Jazeera na agayon din ang pag-aresto kay Liu Dong. Hihilingin din ni Ontiveros sa korte na padaluhin si Liu sa pagdinig at may makuhang matibay na impormasyon. Matatandang si Liu ang umano'y big boss ng Lucky South 99 sa Porok, Pampanga na nahuli sa isang subdivision naman sa Laguna. Inilunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang malawak na programa na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Naglalain ito magbigay ng tulong pinansyal at mga pagkakataon na mapahusay ang kakayahan ng mahigit 15,000 miyembro ng industriya ng sining, kabilang ang pinansyal at natulong at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Ang event na may paksang paglinang sa industriya ng paglikha ay
na ginanap ngayong linggo. Tatagal pa hanggang Lunes sa PhilSports Arena o Ultra sa Pasig City. Layunin itong itaguyod ang mga profesional mula sa sektor ng pelikula, telebisyon, teatro at radyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang mahalagang serbisyo at benepisyo. Ang programa, inisyatiba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang pangunahing tagapagtaguyod ng BPSF, na makapaghatid ng mga serbisyo at tulong mula sa gobyerno na umaabot ng mahigit sa 10 bilyong piso. Ito'y dapat mapakinabangan ng 2.5 million families sa 24 na lugar sa bansa. Ayon kay Romualdez, ang BPSF ay isa sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos na may layuning matulungan ang bawat sektor ng ating lipunan, kabilang na nga ang mga nasa creative industry, at ipinapakita nito na hindi naman nakakalimutan ng pamahalaan ang ating mga manggagawa sa larangan ng sining at media. May dagdag pang mga impormasyon si Gorgie Rula, kaugnay nga po ng mga benepisyong natanggap ng mga taga-movie and TV industry sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Good morning, Gorgie. Napuno ang buong Ultra sa Pasig City kahapon ng mga taga-movie and TV industry na dumagsa para sa bagong Pilipinas Servicio Fair na proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Maaga pa lang ay nagdagsaan na roon ang mga taga-industriya na nagpalista para makakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Doon na rin ang iba't ibang ahensya na kung saan ay mag-a-assist ng iba pang mga pangangailangan kagaya ng renewal ng passport, PhilHealth, and BI clearance at iba pa. Dumalo ang mag-asawang Senator Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado kasamang iba pang mga politiko na malapit din naman sa showbiz kagaya na Congressman Arjo Atayde, Congressman Erwin Tulfo, dating DILG Secretary Benhar Apalus at Congressman Roman Romulo ng Pasig na siyang host ng naturang event. Dumalo rin ang mga pillars ng movie industry na sina FDCP Chairman Direk Joey Reyes, Boots Anson Roa ng Mowal Fund, Ding Dong Dante ng Actor PH, Direk Paulo Villaluna ng Film Academy at mga kilalang film producers. Si Senator Bong ang keynote speaker doon at nagpasalamat siya sa Pangulong Marcos at Speaker Romualdez dahil hindi raw nakalimutan ang industriyang pinanggalingan niya. Ang sobra pa niya ikinatuwa ay nakita niya roon ang mga dati niya nakatrabaho noong nagsisimula pa lamang siyang mag-artista. Narito pa ang dagdag na kwento ni Senator Bong Revilla. Tapos marami mga stuntmen. Yung mga dati nakatrabaho. Ngayon na lang sila nakita, Sen. Pagbabago, lumapit sa akin. Yan ang bahagi ng kwento nga ni Senator Bong Revilla Jr. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Todo pasasalamat din si Senator Bongo o si Senator Bong Revilla Jr. Kina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa pagbibigay ng suportang pinansyal na umaabot nga ng 75 million pesos para sa may 15,000 na miyembro ng pelikula, telebisyon, teatro at radio industry sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Servicio Fair na inilunsad sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ayon kay Senator Bong Revilla, itong unang pagkakataon ang gobyerno ay nagbigay ng pagpapahalaga at suporta sa nasabing sektor. Umaasa naman Senador na masusing titingnan ng mga butanteng Pinoy ang track record ng mga kandidato katulad niya sa nakalipas na 18 taong paglilingkod bilang senador. Revilla ay kandidato na lakas CMD, bahagi ito ng alyansa para sa bagong Pilipinas Senate slate ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa nakalipas na 30 taon ay miyembro ng isang partido ang lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez. Sininabi pa ng Revilla na hangad niyang muling ipaglaban at tindigan ang kapakanan ng bawat ordinaryong Pilipino na naglalayong umunlad. Naging instrumento ang senador sa pagpasa ng maraming kapaki-pakinabang ng mga batas na nagbibigay ng direktang benepisyo sa maraming Pilipino hanggang ngayon. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Walang hirit na pagtaas sa pamasahe ang grupo ng mga jeepney driver at mga operator sa kabila ng nakaambana namang big-time price hike ng petrolyo bukas.
Ayon sa Pasang Mazda President na si Roberto Martin, nagpulong na mga leader at yung tinatawag na Magnificent Seven. At napagkasunduan nilang huwag munang itulak ang dagdag na minimum fare. Paliwanag ni Martin, bagamat malaki ang mawawala sa kanila, kailangan naman nilang balansehin ang sitwasyon at ikonsidera rin ang mabigat na magiging pasanin ng mga commuter. Sa halip sinabi ni Martin, hihilingin na lamang nila sa Transportation Secretary na si Jaime Bautista na magbigay ng fuel subsidy para sa mga jeepney operators. Dati nang nakatanggap ang mga tsuper at mga operator ng 10,000 pesos hanggang 5,000 pesos na subsidy o 5 hanggang 10,000 pesos na subsidy bunsod sa pagtaas na ng halaga ng krudo. Bago ito inuulat ng Department of Energy na posibleng tumaas ngayong linggo ng 2 piso at 50 sentimos. 250 hanggang 270 ang sakada presyo ng bawat litro ng diesel. Aray ko. Sa gasolina, 2.30 hanggang 2.50 naman bawat litro ang inaasahang pagtaas. Magandang umaga, Pilipinas! Ibinunyag ni dating PCSO General Manager Royina Garma na iniutos umano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng Maladabaw model ng war on drugs sa buong bansa. Sa pagharap sa Quad Committee sa Kamara, emosyonal na ipinaliwanag ni Garma na ito ang estilo ng drug war kung saan may kapalit na reward o pera ang pagpatay ng mga pulis sa bawat ituturong sospek. Paliwanag niya tanging ang mga pagpatay na may kapalit na reward dahil kapag naaresto lamang ay refund lamang ang operational expenses na ibibigay. Ayon kay Garma, kinontak siya ukol dito ng dating Pangulo noong 2016 bago pa man ito naupo bilang presidente ng bansa. Inatasan naman siyang pumili ng opisyal na mamumuno sa pag-implementa ng operasyon at pinili niya ang upperclassman niya na si Edelberto Leonardo. Si Leonardo umano ang nagkaroon ng kapangyarihan na piliin kung sino ang mapapasama o maaalis sa listahan ng mga tatargeting drug personalities. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m. instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Yan po ay si dating PCSO General Manager Royina Garma. Ang katotohanan at ang pagkakaroon ng reforma sa Philippine National Police ang nagsilbi umanong motibasyon kay dating PCSO General Manager Royina Garma na magsabi ng kanyang nalalaman kaugnay ng extrajudicial killings ng pagpapatupad ng war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. Kapag dinig ng House Quad Committee nitong Biyernes, nagulat ang mga kongresista sa isiniwalat ni Garma na binigyan ng reward ang mga pulis na nakakapatay ng drug suspect sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sinabi ni Garma na isinapubliko nito ang kanyang nalalaman sa kabila ng banta sa kanyang buhay upang makatulong sa pagpapalik ng tiwala ng publiko sa PNP. Sa kanyang sinumpaang salaysay, dinitali pa ni Garma ang papel ni dating Pangulong Digong at Senator Christopher Bongo sa implementasyon ng anti-illegal drug operation. Ayon kay Garma, plinalo ang pagbuo ng isang task force na katulad ng Davao Model kaugnay na pinagbabawal na gamot. Kasama dito nga ang pagbibigay ng reward sa mga polis na makapapatay sa mga drug suspect at pagbabalik sa ginastos ng operasyon. Itinuro naman ng confessed drug lord na si Kerwin Espinosa si Senator Ronald Bato de la Rosa na nag-utos sa kanyang idawit si dating Senador Leila de Lima at ang negosyanteng si Peter Lim sa kalakalan ng illegal drugs. Ginawa ni Espinosa ang pahayag sa House Quad Committee hearing kung saan naging emosyonal ang pagkikwento ng karanasan ng kanyang pamilya sa pagiging biktima ng extrajudicial killings.
Bago ganiting binaril noong 2016 ang kanyang ama na si dating Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa matapos umanong manlaban sa mga otoridad habang nasa loob ng kulungan. Ayon kay Espinosa, matapos makauwi mula abroad, kinausap siya ng nooy PNP chief na si Bato at pinilit na iugnay si Senator De Lima, Lim at iba pa sa bentahan ng illegal drugs. Pinagbanta naman siya ni De La Rosa na maaaring mangyari sa kanyang nangyari din sa kanyang ama kung hindi susunod sa utos. Humingi naman ang pamanhin si Espinosa kay Senator De Lima at sa ginawa niyang pagsisinungaling dahil sa banta ni dating PNP chief Bato. Matatandaang nakulong ng 7 taon si De Lima dahil sa pagkakadawit na ito, ngunit makailan lamang ay napawalang sala naman ng korte. Ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila De Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga iligalista sa nagbebenta ng droga. Maganda umaga, Pilipinas! 18 makalipas ang alas 4, itinanggi naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tinakot niya ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa upang idiin sina dating Senator Laila De Lima at ang negosyanteng si Peter Lim sa operasyon ng illegal drugs. Iginit ni De La Rosa, hindi credible si Espinosa bilang saksi at walang kaugnayan ng Philippine National Police sa kaso laban kay De Lima dahil Department of Justice ang nagsampa ng demanda. Matatandang siniwalat ni Espinosa na kinausap siya ni Bato noong November ng 2016 nang bumalik siya sa Pilipinas mula sa Abu Dhabi, kung saan sinabihan siyang aminin na sangkot siya sa kalakaran ng illegal drugs at idawit din si Lim at De Lima. Idinawit naman ni dating PCSO General Manager Royima Garma ang isang staff ni Senator Christopher Bongo na siya umanong pinanggalingan ng pera na ibinibigay na reward sa mga pulis na nakapapatay ng drug suspect nang ipatupad ang war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sinumpang salaysay ni Garma na kanyang binasa sa pagdinig ng House Quad Committee nitong Biyernes, nabanggit nito ang isang mocking na tumatawag sa kanya upang hingi ng numero noon ni Police Colonel Edelberto Leonardo at kinuha upang pangunahan ang pagpapatupad ng war on drugs. Ayon kay Garma, si Muking ay si Ermina Espino na naging tauhan ni Go sa Davao City Hall noong Duterte administration. Walang mayor pa si dating Pangulong Digong sa lungsod. Nagtrabaho umano ito bilang Assistant Secretary ni Go at naging Special Assistant to the President naman noon sa Malacanang. Isiniwalat ni Garma na nakatatanggap ng reward ang mga pulis na nakapapatay ng drug suspect at nababawi ng mga pulis ang kanilang gasto sa operasyon kapag nakapagsampa ng kaso sa korte laban sa mga drug suspect. Ikinuwento pa ni Garma na kinausap siya ni Mayor Digong noong 2016 upang maghanap-ganap ang mga pulis na mangunguna sa kampanya laban sa pinagbabawal na gamot. Si Leonardo na kanyang upperclassman sa PNP Academy ang kanyang ibinigay na pangalan. Naniniwala naman si dating bayan mo na Representative Nery Colonel Merares na posibleng makasuhan ng grab si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod dito ng siniwalat ng manoy drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagdinig ng House Committee o House Quad Committee kaugnay ng sinasabing pag-uutos ni Bato upang idiin si dating Senador Laila De Lima at ang negosyanteng si Peter Lim sa operasyon ng illegal drugs. Ayon kay Colmenares, hindi ito trabaho ng isang public official at ang umano'y krimen na ginawa ni De La Rosa ay pasok sa grave coercion o grave threat. Ipinagtanggol naman ni Senator Bongo ang war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. Nananawagan ito ng patas na investigasyon kaugnay ng mga inilahad ni dating PCSO General Manager Royina Garma.
Ayon kay Senator Go, ang karapatan ng mga mamamayan sa katotohanan at pagiging patas ay dapat na ipatupad ng House Quad Committee habang idinidepensa nito ang integridad ng Duterte administration at ang kanyang papel sa nasabing panahon. Iginit nito na ang sentra ng plataforma ni Duterte na nagresulta sa kanyang presidential victory ay ang paglaban sa illegal drugs at kriminalidad at ito ang key point ng bawat sona ni dating Pangulong Digong mula 2016 hanggang 2021. Samantala nangako naman si Senator Go sa taong bayan na hindi maapektuhan ng politika ang patuloy niyang paghatid ng tulong sa kabila ng mga ipinupukong laban sa kanya at kay Tatay Digong na tinawag niyang walang basihan na mga akusasyon. Sinabi pa nga ng tinaguriang Mr. Malasakit, ang kailangan ng mga mamamayan ngayon ay hindi batuhan ng chismis kundi serbisyo, tulong at pagmamalasakit lalo na sa mga dumaraing na Pilipino na naghihirap. Meron na ho tayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas. Nasa loob na ho ng ospital yung 4 na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Para hindi mahirapan ang mga kababayan natin na humingi ng tulong. May pondo naman ang PhilHealth. Dapat PhilHealth, yung pondo ninyo, gamitin nyo sa mga pasyente. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4, 15 bilyong pisong buwis target makolekta ng BIR Eastern Visayas ngayong taon. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy. Kampante ang Bureau of Internal Revenue Eastern Visayas na maabot nilang target na makolekta na buwis sa taong kasalukuyan. Ito ang sinabi ni BIR Regional Director Attorney Edith Yap sa isang panayam. Sa ngayon, nakakolekta na ang BIR ng 11.47 bilyong pisong buwis simula buwan ng Enero hanggang noong September sa taong kasalukuyan. Kumpiyansa sa Director Yab na makolekta rito ang target na 15 bilyong pisong buwis ngayong taon sa Eastern Visayas. Nangunguna sa tax collection ang mga Revenue District Offices sa Tacloban na may 4.97 bilyong peso, Ormoc City 2.55 bilyong peso, Calbayog City 1.24 bilyong peso, Catarma 982 milyong peso, Borongan 898 milyong peso at Maasin 820 milyong pesong nakolektang buwis. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si Aris 32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. 24 na makalipas ang alas 4, pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa naman itong Bingo per Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at mga pamahalaan lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng ahensya ang ilan sa mga bagong pakete upang makatulong sa mga community program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50%, 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga nagpapalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon kay Ocampo, ang Bingo per Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nakapag-aambag din sa mga makabuluhang gawain. Naibag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Ay mga misi, sa amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand by shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Mahiwagan tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ano ha? Ito naman ho ang ating mahiwagang tunog. Hindi tabo yan ha. Isang bagay nangyari sa metal. Ayan, para klaro ha. Tapos yung isang item naman, makikita ho ninyo sa logo ng Angkomadlon na party list. Hanapin ho ninyo doon sa website nila. Baka mas malinaw ho yung makikita ho ninyo doon ha. Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa
0919-282-6485. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At doon ho naman sasagot sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Yan, ha? Kinakailangan meron po kayong sharer badge para mapabilang ang inyong mga sagot. Okay? So, pagkatapos nga ninyong magkuting-tingnan kung ano-ano dyan, mag-shower ho tayo at baka kayo pawisan, nagkapawis ng kilikili, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. 6,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Dating squad leader sumuko sa pamahalaan sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Sumuko sa pinagsanib na pwersa ng pamahalaan ang isang dating squad leader matapos ang maayos na pakikipag-ugnayan sa kanya ng pamahalaan. Ang pagsuko ng dating squad leader ay bahagi ito ng programa ng pamahalaan na gawin ang lahat upang ang mga naligaw ng landas ay matulungan sa pagbabalik loob upang makapamuhay ng maayos para makapiling ang kanilang pamilya. Ang sumukong leader ay kasapi ng bagong hukbong bayan. Sa ilalim ito ng Rehiyon, Unit Guerrilla, Gawang Militar, South Party Committee SPC na kumikilo sa probinsya ng Zambales at Bataan. Kasama nitong isinuko ang kanyang armas, isang Browning automatic rifle at bala ng 40mm high explosive at iba pang mga kagamitang pampasabog na binubuo ito ng time fuse at detonation cord. Samantala, hinihikayat naman ni Bataan PD Colonel Parmetria ang iba pang natitirang mga rebelde sa kabundukan na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan upang makapiling na nila ang kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang naghihintay sa kanila sa kapatagan. Danny Comilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Comilang. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ginimbal ng pagsabog ang palibig ng Bangsamoro Regional Health Ministry sa Cotabato City. Ayon sa mga naninirahan malapit sa lugar, narinig nilang pagsabog malapit sa tanggapan at klinik ng isang doktor na si Cadil Munera Sinulinding Jr. sa Sinaida Subdivision, Cotabato City. Matay sa report, 2 lalaki na sakay ng motorsiklo naghagis ng granada sa lugar. Yan man naniniwala mga pulis at militar na layon lamang ng pag-atake na takutin si Sinulinding. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod dahil wala naman umunong kaaway ang doktor. Nabatid pa na si Sinulinding ay kilala sa lugar dahil sa kanyang humanitarian mission at gumagamot ng mga mata ng mga mahihirap na kapatid nating Muslim, hindi ng mga Kristiyano at mga non-Moro indigenous tribes, lalo na sa mga may mga problema sa katarata. Samantala, BARM Ministry of Health Minister Dr. Cadil Jojo Sinulinding nakatatanggap umano ng pagbabanta sa kanyang buhay bago naganap ang pagsabog ng isang granada. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Matapos ang masusing investigasyon, nabatid ang AOD team na isang uri ng MK2 fragmentation grenade ang pinasabog sa harapang pamamahay at klinik ni Parliament Member Ophthalmologist Dr. Cadil Jojo Moneras Nulinding kamakalawa ng gabi sa bahaging barangay RH8 Sinaida Subdivision sa Cotabato City. Ang pinangyarihan ng pagsabog ay hindi lamang kalayuan sa headquarters ng 5th Marine Battalion. Batay sa nakalap na kuha ng CCTV, nakita ang isang taong sakay ng motorsiklo na pinaniniwala ang naghagis ng granada na mabilis namang tumakas. Si MP Doc Jojo Sinulinding na nasa Malaysia ngayon ay nakaugnay ng DZRH Central Mindanao sa magitan ng telepono. Ayon sa kanya, wala siyang makitang ibang dahilan lalo na sa personal. At kung sa trabaho naman, may mga pagbabago mano siyang ipinatutupad sa Ministry of Health kung saan naglilingkod siya bilang ministro. Binanggit niya sa DZRH bago ang pagsabog ay nakakatanggap umano siya ng pagbabanta sa kanyang buhay dahilan na nag-request umano siya ng 2 sundalo bilang close-in bodyguard. Si Doc Jojo Sinulinding ay kilala bilang isang ophthalmologist at philanthropist na popular sa kanyang mga humanitarian missions dito sa Mindanao na nakakatulong ng libre sa mga Kristiyano, Muslim at lumad na may mga problema sa mata. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sukran Jun, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang Selcon sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and Sebelman cotton. Gawa po ito ng ACS. Pansamantalang isasara ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 4 simula November 4. Inaasahan niyang muling bubuksan sa February 2025. Ayon sa pamunuan ng paliparan, ito'y upang bigyan daan ang gagawing safety upgrades and renovation sa pinakalumang terminal ng NAIA simula nga sa November 6. Lain nito na mas maging komportable at episyente ang Terminal 4 para sa mga pasahero. Dahil dito, i-relocate muna sa Terminal 2 ang mga flights ng nasabing terminal tulad ng Air Sweep, Sunlight at Sebgo. Nagbabadya naman ang taasingil ng plane ticket ng mga airlines sa Pilipinas bago matapos ang taon. Ito'y matapos na humirit ang mga airline companies ng karagdagang 300 pesos kada flight kasunod ng taasingil sa serbisyo at paggamit ng pasilidad sa NAIA. Kabilang sa mga kumpanyang umaapila na ng taasingil sa Civil Aviation Board of the Philippines ay ang Philippine Airlines, Cebu Pacific at ang Air Asia Philippines. Sa ulat, 75 pesos per way ang hinihinging terminal enhancement fee ng mga ito sa domestic flights. Ibig sabihin, may dagdag na 150 pesos ang babayaran ng isang pasahero para sa isang local round trip pa. Nasa 300 pesos per way naman ang hinihiling ng Cebu Pacific para sa international flights na kaparehong rate ng PAL. Ang Air Asia naman ay humihirip ng 275 pesos para sa foreign trips sa mga biyaheng patungo sa Southeast Asia at Northeast Asia. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo hoy may mga importanteng lakad ha. Abay magbaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong si Bayani Agbayani matagal na palang gustong pumasok din sa politika? Nako, detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Good morning, Kuya Angel. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Bayani Agbayani. Matagal na raw talaga niyang pangarap ang sumali sa politika. Pero ang gusto niya, yung totoong makapagbibigay tulong sa marami nating kababayan. Hindi yung ayuda lang na pagkatapos maibigay ang ayuda, ay wala na. Kumbaga, yun ay mga panandalian lang. Ang tupad daw ayon kay Bayani Agbayani na kung saan ito ang kanyang party list at second nominee siya, ay sinabi niyang tutulong daw sa pagbuo ng mga pangarap ng maraming Pilipino. Ayon kay Bayani Agbayani, kung sakaling papalarin daw siya, gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa dahil mula sa mahirap, gusto niyang tumulong sa kapwa mahirap. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! May payo naman si Senator Amy Marcos sa mga botante ngayong katatapos ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ayon sa presidential sister,
Simple lang naman ang pwedeng gawin ng mga Pilipino at ito'y iboto ang kanilang mga napipisil at takbuhan ang ayaw na kandidato. Dapat niyang maging matalino sa pagpili ng mga kandidato dahil nasa kamay ng publiko ang kapangyarihan baguhin ang sitwasyon ng kanilang mga komunidad. Sinabi pa ni Senator Marcos, nakasalalay sa kanilang boto ang kapakanan ng bansa kaya dapat pumili ng lider na naaayon sa prinsipyo. Inilarawan ang mababatas na nakababaliw, nakakatuwa at democracy ang katatapos na pagkahain ng Certificate of Candidacy. Pero sabi po ni Senator Amy Marcos, lahat ay pwedeng komandidato sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas, anuman ang katayuan sa buhay. Inaasinta ng kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ikalawang termino bilang senador sa ilalim ng Nationalista Party ng negosyanteng si Manny Villar. Pero may paalala naman ho ang Comadrona Party sa publiko laban sa diabetes, ang pang-apat na killer ng mga Pilipino. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Comadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gomalia, pumalo na sa halos 42,000 ang mga namamatay sa diabetes mula Enero hanggang Disyembre ng 2023. Noong 2021, tinaya niyang nasa 4.3 milyon ang mga Pilipinong na-diagnose na may diabetes hanggang 2.8 milyon naman ang hindi pa nadadiagnose. Sinabi ni Gomalia na lumitaw sa pag-aaral na 7.1% ng mga may edad 20 hanggang 79 sa Pilipinas meron type 1 o type 2 diabetes bunsod ng family inheritance, living habits at immunodeficiency at iba pang dahilan. Binigyan din pa ng Comadrona Party List nominee na ito ang dahilan kung bakit kailangan talagang isaalang-alang ng mga Pinoy ang healthy eating habits at palagi ang mag-ehersisyo. Pero magandaan niyang balita, matapos ang 4 na dekadang pag-aaral, nakapag-develop naman ang mga researchers mula sa University of the Philippines, Manila ng tabletang gawa sa ampalaya bilang gamot sa type 2 diabetes. Sinabi pa ni Gomalia, meron itong significant potential na makapagpababa ng blood sugar levels kumpara sa gamot na glibenclamide. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ipinabot naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang taus-pusong pagbati kay Pangulong Bongbong Marcos sa matagumpay na produktibong paglahok sa ika-44 at ika-45 Asian Summits na ginanap sa Lao PDR. Ayon kay Speaker Romualdez, ang strategic diplomacy ng Pangulo ay nagresultang sa makabuluhang tagumpay para sa pambansang interes ng Pilipinas. Partikular na ang pagpapatibay ng suporta sa panawagan ng bansa na itaguyod ang international law, partikular ang UNCLOS at ang mapayapang pagluta sa alitan sa South China Sea. Sinabi pa ng Speaker, makabuluhan na naging kontribusyon ng Pangulong Marcos upang pagkasundo ang mga miyembro ng kasapi ng ASEAN upang mapalawak ang kooperasyong pang-ekonomiya na lilikha ng mas maraming pamumuhunan at trabaho sa mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 24 anyos na street-level individual drug personality nahuli naman sa bypass operation sa Dagupan City. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid sa kaimin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy? Timbugang street-level individual drug personality sa bypass operation ikinasa ng PNP at PDEA sa Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, alas 6 ng umaga nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kasamang PDEA Pangasinan sa Barangay Mayumbo, kung saan isa sa mga pulis ang nagpanggap na buyer at binentahan ng suspect na kinilalang si Ismael Binasing alias Mata, 24 anyos, street-level individual at residente ng Barangay 145 Pasay City, Metro Manila, ng 8 plastic heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 40 gramo at may street drug price na 272,000 pesos. At agad itong inaresto. Kinumpiska din ang cellphone ng suspect na gamit nito sa kanyang illegal na operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 itong kinakarap ngayong kaso ng suspect na nakapiit ngayon sa Dagupan City Police Station. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, 11 Chinese national arestado naman dahil sa iligal na pagtatayo ng minahan sa Paracale, Camarines Norte. Detalye ng balita mula kay Roel Saldico, RH17.
Naimbag na bigat na maimbag na. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, Ruel. Nasa 11 Chinese nationals aga na arestado ng Presidential Anti-Organized Commission dahil sa pagkatayo ng iligal na minahan sa barangay Tugo sa Paracali sa lalawigan ng Camarines Norte pasado alas 8 ng umaga kahapon. Kasama ng mga otoridad sa operasyon ng PMP ng EFP sa pag-aresto sa mga naturang Chinese nationals na nagtatrabaho man ito sa mineral processing plant. Nadiskubre rin sa mga gamit ng mga naarestong Chino ay ang mga tourist visa lamang. Nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang mga naresto na maharap sa kasong paglabag sa Philippine Mining Act at Clean Water Act. Iniiinkwesta man ito ang ng mga otoridad sa Bureau of Immigration para sa kakulang disposisyon. Iimbestiga naman ngayon ng mga otoridad ang provincial government ng Camarines Norte sa pamumuno ni Governor Dong Padilla kung bakit anya ito nakapasok ang mga ito sa kanyang lalawigan at kung bakit naman nagtatayo ng iligal na minahan. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Ruel. Mabalos. Samantala, napag-uusapan na naman din ng mga Chinese. May magandang pelikulang aabangan kayo. May kinalaman po sa West Philippine Sea. At kasama sa mga producer niyan ay ang DCRH TV. Panoorin natin. WPS akin ka. Suki natin sa inyong patuloy na pagtitiwala yan At para ho naman sa mga suki natin dyan sa ibang dagat, good morning. Lalong-lalo sa mga nakatutok ho sa atin dyan sa Middle East, sa mga seafarers natin sa mga magdaragat na nakatutok ho sa atin, magandang umaga, ingat ho kayo. At mga kababayan natin dyan po sa Japan, Ohio gozaimasu, sa mga kababayan natin dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, at sa iba't ibang panig pa ng mundo, magandang umaga po sa inyo Magandang umaga din po kay David Rosuelo. Talagang mabangon siya ng maaga para lamang tumutok sa atin. At syempre, huwag natin kalimutan ang ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California, na talaga namang puspusan ang kanilang paghahanda para sa kanilang nalalapit na concert. Di ba, Boss Manny? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nandito na naman din ho tayo. Dibatiin na rin ho natin ang mga miyembro ng Betaro Omega. Happy 59th anniversary sa mga miyembro ng Betaro Omega Fraternity. Ayan, binabati kayo ni Dr. June Adraneda. Sabi niya, ulitin ko na yung pagbati kasi mali yung, yung logo. Ayan, Oy, 19th anniversary din pala kahapon ng Business Mirror, Business Mirror, happy 19th anniversary, Sa pamunuan po ng Business Mirror, magandang umaga and congratulations. Ay, babatiin ko na rin ho ng congratulations si Brother Manny De Leon at ang Sagipka Foundation dahil ang grupo po nila Brother Manny nagpunta ho dyan sa Amerika para dumalo sa International Film Festival Manhattan. Oh, grabe Ito pala, dami mga bansang lumalahok. At alam ba ninyo na isa din ho sa mga kinikilala dito ay mga pelikulang gawa ni Dr. Jose Rizal. Hango sa mga sinulat ni Dr. Jose Rizal. Ayan, congratulations kay Brother Manny De Leon at sa iba pang mga awardees. Sina Direk Alan Piloteo, Rain Rivera Ramas, na dumalo po sa International Film Festival sa Manhattan. Kinilala po ang production ho ng Sagipka Foundation, na pinangunahan po ni Brother Manny De Leon, tinaguyod po ni Brother Manny De Leon. Brother Manny, congrats and marami ka pang dapat na ma-accomplish. Samantala, aabangan din pala natin this month yung paglitaw ng isang comet na huling namataan 80,000 years ago. Magiging visible daw ito uli sa Earth in a lifetime event. Mamaya nga, tanungin natin ang Pag-asa kung kailan mangyayari yan, Maganda umaga, Pilipinas! At muli, magandang umaga po sa mga taga-lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po, mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Diyan po sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron na ho silang pinoproduce na tangerine chocolate. Ano itong tangerine chocolate? Brand yan ng mga magnaniyog diyan po sa lalawigan ng Quezon.
Ang 10 variants po ng tangerine chocolate ay gumamit din po ng mga raw material na galing po sa ani ng mga magsasaka. Kaya yan po, sabi po ni Dr. Helen Tran, 100% gawang lokal. At yan po ay may mahigit 10 variants na pwede yung i-check sa tangerinechocolate.ph. Available sa 0919-095-5935. Naniniwala po si Dr. Helen Tan na kapag pinalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, tatatag po ang ating food production at lalakas din po ang ating lokal na ekonomiya. Kaya pakiusap niya, tangkilikin natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Yan po ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Ang Midwives Foundation of the Philippines naman ay magsasagawa ng ikalawang taong National Buntis Assembly. At ito po ay nag-aanyaya ng mahigit 1,000 buntis mula sa 5 syudad ng National Capital Region, partikular na ang Mandaluyong, Makati, Pasig, Pateros at ang Taguig. Kalusugan mo, alagaan ko, pagbubuntis mo, babantayan ko. Yan ha. Ito naman ang tema ng National Buntis Assembly. Gaganapin yan sa Star Mall, Show Boulevard, Mandaluyong City sa November 9. Dakong ikaw ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayan. Katuwang ho natin dito ang iba't ibang mga grupo, hindi lamang po DCRH at saka ang Midwives Foundation of the Philippines. Diyan din ang Comadrona. Isasagawa ang National Buntis Assembly taon-taon at ito po ay naghahatid ng kapaki-pakinabang na mga impormasyon para ho sa mga nagbubuntis upang maayos at maging ligtas ang kanilang panganganak. Kasama din natin dito ang Operation Tulong, RHCB at syempre ang radyo natin nationwide. Maraming salamat nga pala kay Congresswoman Camille Villar, syempre kay Speaker Martin Romualdez sa Tingog Party List, DKT Health Incorporated, ang Pediatrica, syempre nandiyan yung tiki-tiki, paracetamol, Biogesic, ascorbic acid, yung Silin, at saka yung Silin Plus. Maraming salamat din po sa Tempra, Maraming salamat din po sa MB, My Best Friend, EQ Colors Diaper, Nature Spring Water, ang Asia Brewery Incorporated, Absolute Bottled Water, Yakult Philippines, Sanicare at Red Scoop. Thank you sa inyo pong suporta dito po sa taunang Buntis Assembly. Pinabulaan na naman ng National International Airport Authority ang alegasyon na ipinatutupad nila noon ang VIP service na nagpapahintulot sa mga pasahero na balewalain o malusutan ang ilang mahalagang airport procedure basta magbabayad lamang ng 800 pesos. Kasunod dito ng pagsipa ng VIP service sa 8,000 mula sa nating 800. Ginit ang MIAA, stricto pa rin ipinatutupad ng Bureau of Customs, Bureau of Immigration at Quarantine, gayon din ang security protocol sa VIP service, alinsunod sa patakaran ng paliparan at ng gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayos bang gising nyo? Kasi kayo nakapag-ultabayo. Ano nga ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na sumailalim sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya talagang napaka-potent ho nito na kayang-kaya hong itaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ano pong ginagawa ng postbiotic o ng Ultabayo? Pagpasok po nito sa ating katawan, batay po sa clinical trial, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinuturing na commander ng ating immune system at yan po ang tumutulong para maitaboy yung mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Na-achieve natin ang stage ng tulog na kung saan nakapagpapahinga tayo ng husto. Ayan. Kaya naman ang Ultabayo ay rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po sa Theoxis Health Ventures. Kung kayo po ay may mga katanungan, may mga agam-agam, may mga gustong maliwanagan, pwede ko mag-text sa 0917-110-6580 at meron po tayong mga nakastambay dyan ng mga medical experts. Tandaan, sa panahon na matindi ang hamon sa atin ang puyat, pagod at stress, meron palang election stress,
hindi lamang po para sa mga politiko kundi pati sa mga supporters nila at doon sa mga naniniwala sa mga pagbabago sa larangan ng politika, no ha? Kaya para malabanan din po natin ang election stress, mag-Ultamayo. Kasanggaho natin ang Ultamayo sa pagod, puyat at stress. At kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Iginit naman ni Senator Amy Marcos na ang agrikultura ay dapat na maging kapakipakinabang muli upang maingganyo mga Pilipino na magtrabaho sa bukirin. Kung hindi, aasa na lamang tayo sa imported na pagkain pagsapit ng taong 2030. Babala ito ni Senator Amy sa harap ng patuloy na pagbaba ng mga maggagawa sa sektor ng agrikultura. Upang matugunan ang isyong ito, inihain ni Senator Marcos ang Senate Bill 1801 upang madoble ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sakahan, contract farming at agribusiness ventures. Layon din ni Senator Amy na magpasa ng panukalang magbibigay sa mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture ang tiyak na sahod na katumbas ng minimum wage ng kani-kanilang lugar. Ayon kay Senator Marcos, naghahanap sila ng paraan kung paano makapagbibigay ang gobyerno ng garantisadong kita sa mga magsasaka. Kung may suporta sa kita ang ibang sektor, bakit nga hindi daw gawin sa sektor ng pagsasaka? O nga naman. Binuhay din ni Senator Amy ang Kaliwa program upang direktang maibenta sa mga mamimili ang produkto ng mga magsasaka at mga mangingisda. Kaya nga bumaba ang presyo ng bilihin. Nagbigay din ito ng truck, bangka at refrigeration equipment sa mga lokal na pamahalaan at mga kooperatiba. Ibinida rin ni Senator Marcos ang Young Farmers Challenge program na makatutulong. Actually, meron ng 3,625 na mga beneficiaries ito mula 2021 sa pamamagitan ng smart farming, e-marketing, export opportunities. Ang YFC ay muling nagpasigla sa interes ng mga kabataan sa agrikultura. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong August 2024, habang bumababa ang unemployment rate sa 4%, nawala naman ang 1.67 milyon na mga magagawa sa sektor ng agrikultura at pangisdaan mula 2023. Dagdag pa rito, 51 milyon na mga Pilipino ang nakararanas ng kakulangan ng pagkain ayon naman sa ulat ng United Nations. Pero totoo yan, ha? Bihira na mga kabataan ngayon na interesadong magbukid dahil sa maliit ang kita. Tsaka wala masyadong benepisyo ang mga nasa sektor ho ng agrikultura. Maganda umaga, Pilipinas! Tumanggap naman ang pagkilala mula sa West Point Association of Graduates sa New York ang isang sundalong Pinoy dahil sa naging kabayanihan nito noong Marawi Siege noong 2017. Siya po ay si Philippine Army Major at West Point graduate na si Floren Herrera. Naging kauna-unahang recipient ng 2024 Alexander R. Nininger Award for Valor at Arms. Sa Instagram post ng US Military Academy, nabatid na First Lieutenant pa lamang noon si Herrera nang magpakita ng katapangan at kabayanihan matapos makipaglaban sa 1,000 dayuhang militante at mga terorista na sinuportahan ng Islamic State sa Marawi. Ito'y nang pamunuan niya bilang Executive Officer ang 2nd Scout Ranger Company, 1st Scout Ranger Battalion ng Philippine Army mula June 12 hanggang October 16 ng 2017. Kabilang sa ginawa ni Herrera ay ang pangunahan ng kanyang platunong pangpasukin ang ilang gusali na pinagtataguan ng mga terorista dahilan upang marami sa mga kalaban ang namatay. Pero alam ba ninyo na ang itong si Alexander Nininger naman ay tinyente din ito natin ng World War II ba? At para bilang pagkilala, sinunod sa kanyang pangalan yung naturang parangal. Congratulations kay Major Floren Herrera ng Philippine Army. Maganda umaga, Pilipinas! Gusto nyo bigyan ng bahay si Major Herrera. Para ho sa naghahanap ng magandang investment.
Huwag natin kalimutan yung pong proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Pinakamura na yung ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all in down payment, pwede ka maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy po natin ay ang Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Aba, kung gusto ninyo ng hassle-free, flood-free na lugar, dito tayo bumili dahil napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob na rin po ng township ang palengke, eskwelahan, simbahan at iba pa hong mga amenities. Nandun na rin ho yung mga grocery stores. At higit sa lahat, nandun ho mismo ang munisipyo. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, baka swertihin ho kayo sa raffle sa Disyembre. Bagong kotse ang pwede ho ninyong mapanalunan. So bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Tawag na! Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Madyong buntag sa mga taga-Bujol. Mga taga-Bohol na suki natin, magandang umaga ho sa inyo. Kamusta ho kayo? Sa mga kababayan natin dyan sa Pasig, may pasok ka. Ang walang pasok lamang ay ang Pasay at ang Maynila. Ito pang mabalita na isama ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na linawin ang mga dating hepe ng pambansang pulisya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Digong kung ano nga ba ang naging role nila sa madugong war on drugs. Kasunod dito na isiniwalat ni dating PCSO General Manager at retired Police Lieutenant Colonel Royina Garma ukol sa Casig Ward System kaugnay ng pagkakapatay sa mga drug suspect. Nananawagan si Marbil sa mga dating PNP chief upang linawin ang kanilang nalalaman sa sistema ng war on drugs noon. Unang sinabi ni Garma na sa investigasyon ng Quad Committee ng Kamara na nagbigay noon ng cash incentive ang PNP mula 20,000 pesos hanggang 1 milyon sa mga nakapapatay ng mga drug suspect. Una nang naging hepe ng pambansang pulisya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng anti-drug campaign si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinundan ito na iba pang PNP chief sa ilalim ng Duterte administration. Kabilang dito sina General Oscar Albayalde, Archie Francisco Gamboa, dating ang namayapang si Camilo Pancrasius Cascolan, De Bolsinas, Guillermo Rezar at Leonardo Carlos. Si retired Lieutenant General Vicente Dano Jr. naman ay naging officer in charge ng PNP sa huling bahagi ng Duterte administration. Investigasyon sa war on drugs ng dating administrasyon pinopolitika. Yan po ay ayon kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond at Pangasares 28. Raymond, good morning. Ikinalungkot ni Senador Christopher Bongo at nakahaluan na ng politika ang ginagawang investigasyon hinggil sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, binabaliwala na ang pagsisikap ng dating administrasyon na malinis ang bansa sa illegal drugs. Para sa Senador, baligtad ng panahon ngayon dahil ang kampanya laban sa illegal drugs ay suportado dati ng mga miyembro ng Kongreso. Sa tuwing State of the Nation address ni dating Pangulong Duterte, ay binibigyan siya ng standing ovation pag binabanggit ang kampanya laban sa illegal na droga. Ito umano ang pangako niya noong panahon ng kampanya at na kanya lamang tinupad. Itinanggi ni Go na may papel ito sa war on drugs dahil tanging pag-schedule at presidential engagement lamang ang sakop ng kanyang trabaho bilang Special Assistant to the President. Wala din umano siyang alam sa reward system na isiniwalat ni dating Police Colonel Royina Garma sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Nagtataka si Go na si Garma ay iniimbestigahan sa kasong murder, ngunit napunta ang kanyang testimonya
sa War on Drugs. Ito si RH28 Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin mula sa Pag-asa si Alzar Aurelio. Alzar, good morning. Hello, good morning po sa ating lahat. Patuloy pa rin ang epektong shear line at easterlies. Yung shear line na apektuhan itong extreme northern Luzon, samantalang ang easterlies sa eastern section ng Luzon at ng Visayas. Kasalukuyan, wala naman tayong binabantayan na bagyo o low pressure area sa loob ng PAR. Sa lagay ng panahon, maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Samantala, sa lalabing bahagi po ng bansa ay magiging maliwalas ang panahon kung saan makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Maliban po sa isolated na pag-ulan o bigla ang buhos na ulan. Walang gale warning dahil sa susunod 24 oras magiging banayad hanggang sa katamtaman ng alon ng ating karagatan sa buong bansa. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Thank you, Alzar. Maganda umaga, Pilipinas! At kung ano man po mga lakad natin ngayong araw nito, siguraduhin lamang po may proteksyon ho tayo, may baon ho tayong pananggalaban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH buok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tumasama ng revenue collection ng Bureau of Customs sa unang 3 quarter ng 2024. Makarang umabot ito ng higit sa 690 billion pesos. O ang kabuuan po ay 690.84 billion. Ang nasabing halaga ay naitala mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Bagamat ito ay sumasalamin sa 4.61% na paglago o pagtaas ng kita na umabot ng 30.45 billion pesos kumpara sa nakolektang sa katulad na panahon noong 2023. Sinabi naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na ang huling revenue collection ay bumaba ng 44% mula sa target nito. Ayon sa BOC, bigo ang ahensya na maabot ang kanilang target sa 693.8 billion para sa 3 magkasunod na quarter dahil sa ipinatupad na Executive Order No. 62 na nagbawas sa tariff rate sa bigas. Mula 35% ay naging 15% na lamang. Nagresulta naman ito para mabawasan ang kita na umabot sa 6.8 billion pesos mula sa mga inaangkat na mga bigas. Sa kabila nito, positibo pa rin ang BOC na makababawi at maaabot na rin ito ang revenue goal ngayong taon gamit naman ng iba't ibang hakbang tulad ng collection ng mga non-traditional revenue tulad ng post-entry audit at iba pang mga auction. Nagpaabot naman ang pasasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa PhilHealth kasunod ng mabilis na tugon sa hirit niyang taasan ang halaga ng coverage per session ng hemodialysis para sa mga miyembro nito. Una rito ay nanunsyo ng PhilHealth na ang package rate ng hemodialysis ay tinaas nila ng higit 6,000 pesos per session mula sa kasalukuyang 4,000 lamang para sagutin ang mga kinakailangang gamot habang nasa dialysis session ang isang pasyente. Agad namang tinugon ng PhilHealth President at CEO na si Manuel Ledesma at ni Health Secretary Teddy Hermosa ang mga kahilingan ng Kamara. Sinabi pa ni Romualdez na natutuwa ang maraming Pinoy dahil sa malaking tulong ito lalo na sa mga kababayan nating nagiging pahirap sa kanila ang chronic kidney disease. Inalawig pa ng Commission on Elections ang deadline sa paghain ng petisyon para sa mga nuisance candidates hanggang Miyerkules, October 16. Ayon sa COMELEC, bansod ito ng pagsuspende sa pasok sa trabaho sa Pasay at Maynila ngayong araw hanggang bukas para sa mga nasa gobyerno.
Magugunitang nakatakdasa na ngayong Lunes, October 14 ang deadline ng filing ng nuisance petition. Samantala sinabi din sa DZRH ni Comelec Chair George Garcia, target nilang maisipinal ang listahan ng mga kandidato bago matapos naman ang December 13. Ngayon po yung final list of candidates, ito po yung aming timeline. Dapat bago matapos ang December 13, 1-3, ay dapat final na yung listahan ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas, national man o lokal, sapagkat Sir Henry, plano ng Comelec mag-imprenta ng balota sa huling linggo ng Disyembre. Iginababahala ni Senator Amy Marcos ang patuloy na pagsipa ng teenage suicide at kakulangan ng mental health professional sa bansa. Batay sa pag-aaral ng UP Population Institute, sinabi ng Presidential Sister, halos 1.5 milyon ng mga kabataan ang sinusubukang magpakamatay. Halos triple ito kumpara sa 574,000 noong 2013. Sinabi pa ni Senator Amy, kulang na kulang kasi ang mental health professionals sa Pilipinas, kung saan 651 lamang ang psychiatrist, 516 ang psychiatric nurse at 133 ang psychologist. Inirekomenda niya ng World Health Organization na dapat merong 10 psychiatrist na nagsisilbi sa kada 100,000 tao. Pero 2 lamang sa kada 100,000 Pinoy ang meron ito sa Pilipinas. Kasabay nito, hinimok ng Senador Amy ang gobyerno na tugunan ang lumalalang mental health crisis sa Pilipinas. Naglatag din siya ng mungkahing makatutulong gaya ng paghingi ng tulong sa overseas Filipinos at health professionals na handang magbahagi ng kanilang expertise. Pagsasagawa ng workshop para sa mga sangguniang kabataan at iba pang youth group upang isulong ang peer-to-peer counseling at ang pagbigay ng subsidiya sa mga gurong interesado na maging guidance counselor. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kasendo Son ng Grupong Sinag, kasama na natin. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Kaya Angel, magandang umaga. Kaya naman pala tumataas ang presyo ng bigas. Merong 6 na layer ang dinadaanan bago makarating ito sa palengke. Ano yun? Ano itong mga layer na ito, Kasendo? Yeah, of course. From farmers, bibilihin yan ng either traders or miller para makarating sa miller. So, from miller, i-deliver yan ng ng truck. Itong mga wholesaler sa Metro Manila. Okay. And from Metro Manila, yung wholesaler, i-distribute yan dito sa mga sub-retailer. Yung mga bumibili ng 500 to 1,000 bags. Tapos yung sub-dealer, binibigay sa retailer. Ang layo. Lahat yun may patong? 2 piso daw per layer? Ang computation namin kasi after miller na kasi yun ang finished product. No? So 3 layer yan after miller. Yun ang computation natin. So mga 5 pesos yan delivered up to retailer. Hanggang retailer. So from miller, howler to doon sa mga wholesaler to retailer. Yes. So 5 piso yun, yung chain na yun. Yung chain na yun, Kung tatanggalin yun, paano tatanggalin? Yun ang gusto ng ating Pangulo. Up to now nahihirapan. So yung sa kadiwa, siguro matatanggal yung 2 layer. 2 layer siguro matatanggal doon. Yung 42 pesos na presyo na retail price, no? Na lalabas ng kadiwa. Pero yon is local rice na ito, no? Hindi pa rin yung imported. Yung imported, kung makikita natin sa merkado, hindi pa rin bumababa 45 to 52 pa rin yung presyo ng imported, no? So yun ang sinasabi natin. Ang nawala na sa atin Angel, 6.2 billion. Nabanggit mo nga kanina. 6.2 billion na as of October 10. Yung nawala sa collection is 6.2 billion. Pero
hindi rin na benefit yung mga consumer natin. Magkano yung magkano from importer to retailer ang patong? Ang presyo kasi ng importer nasa 42. 37 to 42. So doon medyo malaki ang kita ng importer. So yun ang inaano natin bakit yung sinasabi ng NEDA, di ba? Ang sabi ng NEDA pagka binaba yung tariff nung una, sabi niya may 29 pesos tapos kinorek nila nung napapirma na sa presidente natin. Sabi na 39 pesos, di ba? So pero up to now walang nangyari dun sa presyo na walang 39. Ulitin ko kasi magkano ang landed cost na imported? 37. Yeah. 37 tapos bakit 50 pa rin, 49 pa rin sa merkado? Yun ang inaano natin yung kita pupunta lang sa importer, hindi pupunta sa consumer. Yun ang sinasabi natin. So mantakin mo ang landed cost 37, 49 bebenta. So may 12. May 12 pesos more or less na tubo. Yes, so between importer tsaka doon sa retail. Magkano ang farm gate price uli ngayon? 19, 21? It's not 3, no? So yung 42 sa local natin. Itong harvest season na ito. Kaya sinasabi natin yung pagbaba ng presyo dun sa January dahil ang ani natin is itong third week of October up to December. So yung pagbaba ng presyo ng January, contribution yun ng ating local farmers. Hindi yung imported rice na dumadating dito sa ating bansa. Ang sinasabi kasi nila, wala naman daw kasi yung volume na inasahan natin kaya 49 pa rin. Totoo ba yun? Ang pinasok na natin 1.1 million metric tons, no? Or 20 plus million na kaban. So nasan yun? So, nasan yun? Yun tapos sabi nila may old pa nasan yung mga stocks na yun, di ba? So I don't think na yung ganong kalaki hindi pupunta sa merkado, di ba? So yung theory, yung table computation ng NEDA, hindi nangyari. I-explain natin yan na 10 days ago sa NEDA, may nagkaroon ng meeting ang NEDA, DA, saka kami. Inulit namin yung explanation natin na hindi nakakontribute dun sa pagbaba ng taripa dun sa presyo ng retail price. Okay, ang sinasabi nila bababa dahil pumayag na uli ang India na magbenta. Will that happen? Wala pa rin nangyari, di ba? Wala pa rin nangyari. So anong ibig sabihin nun? Mali yung table computation nila. Mas tama kami before yung pagbaba ng tariff, sabi na natin na hindi matatransfer sa consumer yan. Na in which tama yung theory natin. Hindi na-transfer sa consumer. Hindi na-transfer. Nasa nila baba, yung ani ng atin na mga magsasaka. Nawalan pa tayo ng 6 billion mahigit sa koleksyon. Oo, up to December, ang mawawala sa atin nasa 12 billion ng computation natin. Ay, susme. Kaso recess ng Congress So ano po pwedeng gawin dito? Pwede ba balik ni Presidente yung taripa? Pwedeng labas ng executive order will ng Presidente na ibalik yung tariff. Dahil hindi naman nakakontribute yung pagbaba ng taripa doon sa pagbaba ng presyo ng Oo, kasi hindi ko maintindihan. Nakikita naman nila sa record ng ng world market, tumataas talaga. Tsaka ang cost of production din talaga dahil nga nagmahal ang fertilizer, mataas din ho talaga sa ibang bansa, sa Vietnam, sa India, di ba? Hindi rin kahit pa sabihin nila, sige, willing kami magbenta sa inyo on a higher price. Di ba? Oo. Pero kung makita natin, Ka-Angel, mula nung pagbaba ng tariff tsaka up to now,
may 40 pesos na pagbaba sa presyo ng daigdigan na price no? Kung titingnan natin dahil bumaba yung India. Pero hindi pa rin na transfer sa consumer. Kaya yung ibebenta ng kadiwa, yung galing dito sa atin yung local. Magsasaka, yung local. Kaya sinasabi natin yung 42 pesos na i-distribute. Hindi ito yung sa general market na bumaba. So hindi dun sa pagbaba ng taripa. Sabagay, kahit naman yung grupo nila Mr. Danilo Fausto ang sinasabi nila, ibalik na natin yung 35, di ba? 35% na taripa kasi hindi naman nakikinabang ang taong bayan. At the same time, bumabagsak yung koleksyon ng buwis. Yes, kaya nahirapan din si DOS, si Secretary Recto na maghanap di ba? Na ng pondo para ipuno ito. Yung sa PhilHealth nga, nagalaw pa dahil wala ng pondo, mahirap kumuha ng pondo para mapuno itong budget natin. No? Total revenue, sabihin natin. So, kung ito is ibalik, makakatulong yun kay Secretary Recto na hindi na maghanap ng ganong kalaking amount para sa subsidiya. Ibalik dito sa rice tarification law. Okay. Kasendo, maraming salamat at sana nga nakikinig yung mga policy makers natin. Hindi ko maintindihan. Ang linaw-linaw naman. Pero bakit hindi maintindihan? Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you for joining us. Alright, salamat, Angel. Si Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag. Ayan, malinaw pa naman ho sa sikat ng araw yung pong impact ho ng pagpapababa ho doon sa taripang ipinapataw sa imported na bigas. Di ko lang maintindihan. Ba't hindi lang makita? Diba? Dr. Jessica D, pagbibigyan nyo nga sila ng salamin para magkaroon sila ng ideal vision. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme, kaya kailangan ho talaga ang mga magsasaka natin mag-diversify na rin. Huwag na lamang umasa sa main crop natin. Kaya halimbawa dito sa mga magdaniog sa lalawigan ng Quezon, sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans para ma-process upang maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na galing din po sa ani ng mga magsasaka ang mga raw materials na ginamit. Available po sa 0919-095-5935. Mag-text naman ho kayo o tumawag para po sa inyong mga orders. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras natin sa buong kapuluan, 25 na po makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na ho, tara tayo po'y mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ano ba yung ultabayo? Ito po ay Lactococcus lactis-strain plasma o postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. So may ilalim po sa isang napakahabang clinical trial yun po sa Japan. Ang ultabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya napaka-potent po dito, napakalakas po ng kakayahan na magtamboy po ng toxin sa ating katawan. Dahil pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po naman ang nagtataboy ng toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog, nare-relax sa ating katawan, kaya kinabukasan may panibagong sigla. Lumakas ng immunity mo, di ba? Siyempre, maganda ba ang pakiramdam mo? Yung bang pagharap mo ng salamin, sasabihin mo, "Het, ang pogi mo ngayon." Sasagot yung salamin, "Since birth." Available po ang ultabayo sa Lazada, Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text po sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Prasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang United Nations sa peacekeepers ng mapaminsalang sigalot kasunod ng muling pag-atake ng Israel sa militanteng grupong Hezbollah at Hamas. Kaugnay ito ng nagpapatuloy na bakbakan sa bansang Israel, ganyan din sa Lebanon, lalong-lalo nitong Sabado kung saan 9 na individual ang namatay. Una nang nag-abiso ang Israel sa mga residente ng South Lebanon, huwag munang bumalik ng kanilang mga tahanan dahil sa gagawin muling pag-atake sa Hezbollah. Pinakauling ulat na natanggap po ng DZRH, may gitna sa 1,200 ang mga namamatay mula nang sumiklab ang gera nitong Setyembre 23. Kabilang dito ang mga sibilyan, mga mamamahayag at militanteng grupong Hezbollah. Pero ang gobyerno ho natin ay meron naman pong mga ginagawang pagsisikap para agad na i-repatriate, maibalik dito sa Pilipinas yung pong mga Pilipinong nasa Lebanon. Handa ang Department of Migrant Workers at ang Department of Foreign Affairs na saklolohan ng mga Pilipinong naapektuhan na ng iba't ibang kaguluhan sa ibabayong dagat. Kasama na dyan, syempre, yung pananalasa naman ng Hurricane Helen at ng Milton sa Florida, USA. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagnac, tiniyak nito na maliban sa pakikipag-ugnayan sa DFA, nakipag-usap na rin sila sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika. Ayon kay Cagnac, may mga nakastambay ng labor attaché ang Pilipinas sa Estados Unidos handang tumulong sa mga Pilipinong lubos na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ang karamihan ng mga Filipino sa Florida yung pinakanatamaan ay mga non-OFW, so we're working closely with the DFA, with the embassy there along these lines. Meron tayong labor attaché on the ground that's also willing to help yung mga OFWs natin na nasa lantana ng typhoon, ng hurricane doon. Wala namang Pinoy na nadamay sa pananalasa ng Hurricane Milton sa Florida, USA. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, walang isamang Pinoy na nadamay sa 180,000 na Pilipinong nananatili sa Florida. Batay sa ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C., sumunod naman daw ang lahat ng residente sa panawagang lumikas bago pa makarating ang matinding sama ng panahon. Ayon pa kay Yusek De Vega, posibleng nakatulong din ang kasanayan ng mga Pilipino sa bagyo dito sa Pilipinas, kaya't alam nila ang gagawin tuwing may sakuna. There are 180,000 Filipinos in Florida, kasama mga American citizens. Wala pong nadamay kasi sanay na yung mga Pilipino. Pag may hurricane, alam na mga Pilipino kasi sanay na tayo sa mga typhoon signal dito Yes. Alam nila sumunod sa pamahalaan. Siguro yung mga Amerikano, yung mga local, yung mga puti, siguro titikas ulo. Pero yung mga Pilipino, alam na natin. So, ang magandang balita, sabi ng ating embassy sa Washington, up to now, walang record kay isang Pilipino na nadamay. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan, nakapagtala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ng pagyanig sa Taal Volcano na nagtagal ng halos kalahating araw. Ayon sa ahensya, umabot ng 10 oras at 30 minuto ang naitala na lang mga volcanic tremor mula sa bulkan. Pero sa kabila nito, wala naman daw naging eruption o pagsabog at nananatili pa rin sa alert level 1 ang Taal. Yan pa man, kakaiba pa rin daw ito dahil sa mga nagdaang linggo umabot lamang ng ilang minuto ang inaitatala nilang volcanic tremor. Sa ngayon, pinaiiwas pa rin ang mga residente at mga turista malapit sa bulkan, Taal, dahil sa posibilidad ng pagkakaroon nito ng biglaang pagputok o phreatic eruption. 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Item ay makikita ho ninyo sa logo ng party list na ang Comadrona. Hanapin ho ninyo, tingnan ho ninyo dyan. Basta isang bagay na may metal yan, ha? Ayan. Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung kayo po ay sasagot sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ito na po ang ating mahiwagang tunog. Ayan. Ay, hindi ho naliligo yan, ha.
Hindi ho yan kalansing ng tabo. Hindi ho yan kalansing ng tabo habang kayo po ay naliligo. Basahin nyo mga sagot. Ipadala po ninyo sa numerong ating binanggit, 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Si Comelec Chair George Garcia kasama na natin. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Pwede palang magpetisyon ang isang kandidato against a candidate na sa palagay ho nila ay nuisance candidate. Sino ho ang nuisance, Chairman? Yeah, siyempre po yung nakalagay sa Section 69, Sir Angel, ng Omnibus Election Code ang nuisance kapag halimbawa because of the similarity of names, yung parehas yung pangalan, ay makakakos o magkukos ng confusion o pagkalito sa mga kababayan natin. Yung kasi nakalagay sa Section 69. O kung hindi naman, yung making a mockery of the electoral process, yung ginagawang katatawanan ang ating proseso ng halalan. O kung hindi naman, ay yung wala naman talagang real intention to run for public office. Talagang, alam nyo, minsan mga 15 minutes of fame lang o kaya talaga namang para lang maging sikat yung pagfile niya ng kandidatura. So yan pong lahat ng yan, Sir Angel, pwede i-consider as a totality. Hindi pero dati po kasi ang COMELEC nagdi-disqualify, nagka-cancel ng candidacy sa pagiging nuisance dahil sa pagiging mahirap o kaya walang kakayanan na mag-wage ng isang campaign sa buong bansa halimbawa. Yan po hindi na mangyayari, Sir Angel, sapagkat hindi tama na dinidisqualify natin ang kandidato o kinakancel dahil lang sa kahirapan o kawalan ng resources. Yan ba yung doon sa naging huling ruling ng Korte Suprema? Doon sa isang na ituring na nuisance ng COMELEC. Yes po, Halusos versus COMELEC, Sir Angel. Sa Halusos versus COMELEC, ang sinabi ng Korte Suprema ay kinakailangan na kung may political party yung kandidato, hindi siya dapat i-disqualify kahit mahirap siya dahil mismo may political party siya and therefore may sumusuporta sa kanya na grupo para itlunsad ang kanyang kampanya. Paano kung independent tapos talaga namang walang capacity? Pagka po independent, hindi po nangangahulugan din na pagkat independent ang kandidato ay disqualified na o pa sa pagiging nuisance. Kinakailangan titingnan din yung mismong background history ng ating mismong kumakandidato. Madami po tayong independent candidates kahit for president dati na napayagan ng COMELEC na tumakbo dahil sa una may kakayanan naman na makapagkampanya. Number two, dahil sa kanyang political history, madami na siyang nahawakan na pwesto dati o kaya naman pangatlo talaga madami namang supporters yung kandidatong yan. So kahit independent, hindi siya dapat madeklara na nuisance candidate. Siguro sa local, pero sa national, Chairman, kung wala naman talagang kakayaman ng kampanya nationwide, di ba, para mabawasan yung imprenta ho ninyo, ilalagay niyo sa balota. Pero siyempre po, Sir Aegis, siyempre po hindi dahil gusto natin paisiin lang yung balota, pero talagang gusto natin makita yung kampanya. Meron namang substance at the same time, kaya namang maging malawak ang kanyang pangangampanya. Sa kasalukuyan kasi, Sir Angel, nung ginawa kasi yung batas natin yan nga yung tinatawag na nuisance, 1985, wala pa noon yung internet, wala pa yung social media. Sa kasalukuyan kasi, siyempre kahit mangampanya ka sa pamamagitan ng social media, pwede na dati kasi talaga, noong mga panahong yun, pupuntahan mo yung mga bawat bayan, bawat syudad para lang maikampanya yung sarili mo. Ngayon, because of the advent of new technology, pwede na mangampanya kahit lang sa internet. Pero i-regulate nyo rin ang paggamit ng internet, Chairman Tama po kayo, Sir Angel. Kung kaya, again, hanggang December 13, ang registration ng lahat ng mga social media accounts ng ating mga kandidato, political parties, at ng ating mga campaign staff. Dahil nga sa kung hindi yan nakarehistro, ay possible na matanggal o ma-delete ang post na yan ng mga networks o mga platforms. Pero yung nuisance, yung pagiging nuisance, hindi kasama dyan ang party list. Kahit na minsan parang ginagawang katatawanan na lang yung, di ba, matakin nun yun, ano na lang yung acronym na ginagamit just to make a recall. Yung pong sa party list, pwede pa rin po kahit na sila accredited na accredit o tanggalan ng accreditation ang isang party list, kahit na
na-accredit na sila Sir Angel dati o kaya naman sila ay na-file na ng kahit nga nanalo yung party list, pwede pa rin mag-file ang kahit na sinong registered voter ng question laban dyan sa isang party list organization. At lalong-lalo na, pwede rin po ma-filean ng kasong disqualification o cancellation ng nomination ang isa pong nominee ng isang party list organization. Pwede pa rin pala yun, Anong ground? Minsan po halimbawa ay disloyalty to the republic or number 2 dahil siya ay sinusuportahan ng gobyerno o kaya naman sinusuportahan ng isang foreign organizations or government o kaya naman violation ng COMELEC rules and regulation. Meron pong recent na dinisqualify ang COMELEC yung pong kaso ng Anwaray versus COMELEC na kung saan yung kay Ben Noel na kung saan yun po na-disqualify o na-cancel ang registration ng isang party list organization sapagkat nag-violate ng guidelines resolution ng komisyon. Pero yung dahil sa gumamit lang ito ng mga katatawan ng mga walang gano'n. Kasi bagay dumadaan sa accreditation pa lang dapat matukoy na kaagad. Opo, kasi po may recent decision ng Korte Suprema na kung saan sinasabi na hindi naman kinakailangan talagang gumagapang sa kahirapan yung party list. Pero ang importante daw ay merong proven advocacy yung mismong nominee ng party list na yan, Sir Angel. So, ibig sabihin, kahit na sobrang milyonaryo, pero hindi naman talaga mahirap, pwede naman daw mag-represent na mahirap o na magsasaka, ng mangingisda. Basta ang advokasya ng mismong nominado ay patungkol dyan sa sektor na kanyang nire-represent. So again, ang deadline ng submission ng petition ba yun? Petition against nuisance candidate ay October 16. Apo, hanggang Miyerkules. Dapat po ngayong araw na ito dahil po deklaradong walang pasok sa Maynila at Pasay ngayong araw at saka bukas, kung kaya naman parang holiday, dahil holiday ngayon, ang last day ay yung next working day, which is Wednesday. Chairman, maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po, Sir Angel. Mabuhay po. Ingat po kayo. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! Arestado naman ang isang lalaking South African matapos na tangkaying ipuslit ang mahigit sa 42 million pesos na laganang shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Ayon kay Customs Commissioner Benito Rubio, nakwelyuhan ang 31 anyos na dayuhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group matapos madiskubre sa kanyang ang transparent pouch na nakabalot sa itim na duct tape pa. Sa loob ng naturang pakete, nakita ang puting crystalline substance na hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 6,200 grams. Nagkakahalaga ito ng tinatayang 42.16 million pesos. Na-turn over na ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency upang isalang sa test at masampahan din ng demanda ang suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Target naman ng SM Prime Holdings Incorporated na matapos na at may turnover sa Pasay LGU ang kanilang reclamation project sa Pasay sa darating na 2028. Pinayag ito ng SM Engineering Design and Development Corporation President na si Hansi sa gitna ng pagkumpleto ng 100 hektarya ng land portion ng base property sa naturang proyekto. Magugunitang umaabot na ng 360 hectares ang plano ng SM Prime Holdings para tawaging SM Smart City sa Pasay. Pag natapos na ang land portion, isusunod na nila ang paglalagay ng mga kalsada, utilities, piping at iba pa. Ang naturang reclamation project ay planong idigtong sa Mall of Asia Complex at gagawing isang business district na puno ng world-class na mga mall, office, residence, entertainment arena, 5-star hotel at convention center. Sabi ho ng SM, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang mga negosyante para sa joint venture. Bagong Pilipinas Caravan ng DSWD sa Capoy, 9,000 residente ang tumanggap ng ayuda. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Mal? Kuya Angel, sa ilalim ng AKAP o ayuda para sa mga kapusang kita program ng Department of Social Welfare and Development DSWD, tumanggap ng tulong pinansyal ang 9,000 mamamayan ng Rojas sa Capiz. Sinagawang pamimigay ng tigli 5,000 pisong assistance sa ginanap na Bagong Pilipinas Caravan of Services sa lungsod ng Rojas.
Kabilang sa mga beneficiaryo ang mga minimum wage earners mula sa iba't ibang sektor tulad ng mga magsasaka, food vendors, drivers, laborers at mga house helpers. Pinangunahan ng DSWD Field Office 6 ang ibenta. Una nang inihayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang politika sa patuloy na pamimigay ng ayuda sa pamamagitan ng mga programa ng ahensya kabilang na ang APA program, AIX at maraming iba pa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Val. Samantala, sa iba pang mga balita, nabotas BJMP, sinanay naman ang mga tauhan sa Civil Disturbance Management para maging handa sa mga kaguluhan sa mga pitaan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. Kuya Angel, pinangunahan ni Jail Chief Inspector Lucky Junicio ang komprehensibong pagsasanay kapon at seminar sa loob ng jail para sa Civil Disturbance Management para sa mga tauhan ito sa maaring kaguluhan. Ang pagsasanay ay naglalayong pahusain ang kandaan at kakayahan ng mga tauhan sa pamahala ng mga potensyal na kaguluhan sa loob ng pasilidad na tinitiyak ng opisyal na sila ay handang-handa na sa paghawak ng iba't ibang mga seryoso o senaryo na maaaring mangyari. Ay sa opisyal ang jail at ang Bureau of Jail Management and Penology NCR Special Tactic and Response ay inimbitahan bilang subject matter expert sa mga manguna sa seminar at bahagi ng kanilang kadalubhasaan at pagbibigay ng practical na kaalaman sa mga epektibong intrensihiya at pinakamahusay na kasanayan sa pagkontrol at pag-iwas sa mga kaguluhan sa loob kung sakaling may mangyaring hindi naasahan. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Plataforma naman ng Trabaho Party List hanap ng publiko sa 2025. Ayon po ito sa survey. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Pangunahing hiling ng mga Pilipino sa mga kandidato sa halalan, batay sa survey, ang mapalakas ng job creation, livelihood generation at financial literacy, bagay na isinusulong ng Trabaho Party List bilang mga plataforma nito. Batay sa kinomisyong survey ng Strat-based Group sa Pulse Asia nitong Setyembre, mayorya ng mga Pilipino o 57% ng taong bayan ang naniniwala na ang paglikha ng trabaho at hanap buhay ay ang pinakamahalagang isyong dapat isama ng mga kandidato sa darating na halalan. Pumangalawa sa naturang survey ang investment-led economic growth na pinili ng 44% ng survey respondents kasunod ng pagpuksa sa korupsyon na may 41% na bilang. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, lahat ng ito ay kabilang sa isinusulong na plataforma ng grupo upang mapalago di lamang ang trabaho at ekonomiya, pati na rin ang antos ng pamumuhay ng mga manggagawa. Nauna nang inihayag ng Trabaho Party List na masusi nitong tututukan ang mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns, gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng hanap buhay. Naniniwala rin ang grupo na mahalagang pagkakaroon ng representasyon ng Trabaho Party List sa Kongreso upang maisabatas sa mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawang Pinoy. Giit ni Atty. Espiritu, hindi sapat na umasa lamang sa wage increase upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dapat din umanong isama ang mga non-wage benefit sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat manggagawa. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 49, makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras sa buong Kapuluan. Mayor Sandy Mendoza ng Talisay, magandang umaga. At saka magandang umaga din po kay Congressman Ador Plato dyan po sa Bulacan. Ay, magandang umaga din siyempre kay Dr. Kim Tan dyan po sa Lucena, ha? Labuyo, tumaas ng 100 piso ang bawat kilo. Tapos 60 pesos naman, ang luya naman, 60 pesos ang iminahal dyan po sa Maricaban Market. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Hinay-hinay lang doon sa mga kababayan natin na mahilig sa maanghang dahil tumaas ng 100 piso ang kada kilo ng siling labuyo dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City. Ayon sa mga vendor na ating nagkapanayam, sa loob lang na magdamag tumipang presyohan ng labuyo mula sa 250 pesos kada kilo kahapon.
habang nagapako naman sa 200 piso ang kada kilo ng siling pantigang. Tumaas naman ang 60 pesos sa 260 pesos ang kada kilo ng tuyong luya mula sa 200 habang 150 pesos ang kada kilo ng basang luya. Muli ring tumipa sa 130 pesos ang kada kilo ng kamatis mula sa 95 pesos dahil umano sa kakulangan ng supply. Pangit yung kalidad ng mga panindang kamatis dito sa pamilihan. Sobrang lambot at hinog na hinog pero mahal pa rin yung presyuhan. Mabibili naman sa 120 pesos ang kada kilo ng repolyo mula sa 80 pesos ang kada kilo habang nagmahal naman sa 140 pesos ang karot mula sa 120 pesos ang kada kilo habang 110 pesos ang kada kilo ng patatas mula sa 95 pesos kada kilo noon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ako, kawawa talaga mga mamimili natin. Ano, ha? Tapos bukas tataas pa ang halaga ng gasolina. Sige, tingnan natin kung ano magiging development bukas sa pagtaas na yan ang presyo na naman ng gasolina. Nangako naman si nating Malabon Mayor Antolin Lenden Ureta na susuportahan ito ang mga guro sakaling malaklok bilang kongresista ng Lone District ng Malabon. Ayon sa long-time public servant ng Malabon, ipaparipaso niya ang salary standardization law para matiyak ang sapat na sweldo lalo-lalo ng mga teacher. Gagarantihan din daw ni Ureta na mapalawak pa ang ibinibigay na benepisyo sa mga ito lalo-lalo na sa sektor ng kalusugan. Idinin pa ng 3-time Malabon Mayor na dapat talaga matigil ng panay abono ng mga maestro at maestra. Dahil kinakapos din ang mga ito ng gastusin para sa kanilang pamilya. Nananatili rin na niya na problema ang kinakaharap ng mga teacher sa mga pampublikong paaralan gaya ng kakulangan ng classroom, pasilidad at iba pang mga learning materials. Naniniwala po si Ureta na nakasalalay ang dekalidad na edukasyon sa maayos na kalagayan ng mga guro at mismong ng paaralan. Balak ng dating alkalde ng Malabon na i-modernize sa mga silid-aralan para sa maayos na pagkatuto ng mga bata at dagdagan ng gobyerno ang suporta para naman sila ay makatuntong sa kolehiyo o makatapos hanggang kolehiyo. Umabot naman sa 100 na mga persons deprived of liberty. PDLs mula sa New Bilibid Prison na matagumpay na nailipat sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro ng Bureau of Corrections. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., 20 sa mga preso ay mula sa Reception and Diagnostic Center ng Bilibid. 80 naman ang nasa medium security camp. Nitong Agosto, may kabuuan namang 500 PDLs ang nailipat ng Bucor sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City. 200 dito ay mula sa Bilibid Maximum Security Compound, 200 mula sa Medium Security Compound at 100 mula sa Reception and Diagnostic Center. Ayan. Kumawa ngayon yung mga dadalaw doon pagka nagkataon. Kaya lang, that's the only way to decongest yung ating pong mga kulungan. Maganda umaga, Pilipinas! Naglabas na ng petsa ang lokal na pamahalaan kung kailan bubuksan ang mga sementeryo sa publiko para sa darating na undas habang nagpaalala din ng mga dos and don'ts o mga lituntunin para sa mga bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa abiso po ng Manila Government, mula October 30 hanggang November 3, magbubukas ang Manila North at South Cemeteries mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Diyan po man, hindi papayagan ang mga sasakyan na pumasok sa mga sementeryo sa nabanggit na mga petsa. Papayagan din ang paglilinis at pagkukumpuni, pagpipinta sa loob ng sementeryo hanggang October 26 na lang. Inaalalahanan din ng lokal na pamahalaan ang publiko na ipinagbabawal ang gamit sa loob ng sementeryo kabilang ang mga sumusunod. Ang sabi po ni Mayor Hani Lacuna, tandaan ho natin to nang sa gayon ay nakapagpaplano ho tayo ng maayos. Bawal ang baril. Lahat ng uri na matutulis na bagay tulad ng kutsilyo, pamutol, spatula at iba pa. Bawal din po ang anumang inuming nakakalasing. Bawal din daw po magbitbit ng inyong mga alagang hayop, halimbawa aso, pusa at iba pa. Bawal din ang gitara at malalakas na sound system. Bawal ding magsunog ng mga materyales at bawal ding magbitbit ng sigarilyo at lighter. Ayan, klaro ha? Ang sa gayon, matiwasay po ang ating pagpunta sa mga sementeryo.
Ay, magandang umaga po sa mga taga Rizal at mga kalapit na mga lalawigan. Pasyalan ho natin pag may time ho tayo ngayong weekend o sa mga darating pang araw ang St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story house yan with balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho ninyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908. Ang St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal, nag-o-offer sa inyo ng napakagandang view pag kagising ho ninyo, paglabas ho ninyo. Ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang view pagpunta ho ninyo sa inyong balcony area. Ayan, meron din po mga nakapaligid na mga amenities kaya napakaganda pong investment opportunity ito sa ating pong mga kababayan. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang American writer na naging Nobel Prize winner noong 1962. Ang sabi po ni John Steinbeck, "Power does not corrupt. Fear corrupts. Perhaps fear of loss of power." Aces na ng umaga. This time check is brought to you by ACS.